Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Polity Luzon. Sa isang press conference, ipinaliwanag ng Pangulong Marcos Jr. kung bakit tutol siya. Ayaw niyang alisin ang VAT sa produktong petrolyo. Pakinggan natin at talakayin natin kung tama ba ang kanyang dahilan o hindi. Explain, here's the thing with the VAT, especially the VAT on oil, on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. Those if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now, so people to normalize people's lives. Ngayon, kasi parang 10. Hi. Anyway, yan ang paliwanag niya. Siyang presidente, siyang masusunod. Kailan ako, I totally disagree. Yung sabi niya na ang makikinabang daw kung alisin nila ang VAT sa langis, ang makikinabang daw yung mga petroleum companies. Paano? Kasimple lang yan eh. Yung binabayaran natin ngayon, presyo ng gasolina, presyo ng crudo per liter, malaki yung buwis natin. Dati, noong 50, mahigit pa ang presyo ng crudo per liter, 6 pesos ang buwis natin dyan, yung VAT. Tama ba? 12%. Ngayon, nagiging 120 na ba? Ay, depende sa lugar. So, yung 6 pesos na yan, nadoble, na triple na. Tumaas. Kung alisin ang VAT sa langis, ibig sabihin, mababawasan yung babayaran natin sa presyo ng crudo ng 10 to 12 pesos. So, kung dito sa amin, 120, tanggalin ang VAT, edi 110 na lang, o malaking bawas yun. Paano sasabihin ng presidente na ang makikinabang lang yung kumpanya? Ako, kayo, tayong lahat, makikinabang pagtanggalin ang VAT. Hindi ako maniniwala yung sinabi niya na ang makikinabang lang petroleum companies. No way. Inamin niya, lumalaki ang koleksyon natin ngayon dahil sa VAT. More than 100% ang pag-increase eh. Tapos sabi niya, huwag nating alisin ang VAT dahil malaki ang koleksyon natin. Kasi itong koleksyon natin na ito, gagamitin natin pang tulong sa iba't ibang sektor.
Okay lang sana kung walang mali-malitang issue. Okay lang sana kung walang flood control issue. Personally, hindi ako maniniwala sa sinabi niya na gagamitin sa pagtulong. Wag na. Kaya kung iba pang administrasyon, yung administrasyon sana na ang tinitignan ang kapakanan ng mamamayan, yes, pwede, why not? Kaya lang, ako, wala akong pakinabang. Ang nakikinabang lang ang mga nasa poder. Yung sistema ng gobyernong ito is band-aid. Ayo-ayuda lang. Diyan sila magaling. Kaya itong, kung may legacy man na iiwanan ng Marcos Jr. administration, it's an ayuda legacy. Kasi yung VAT, tinanggal, lahat makikinabang eh. Mababawasan ng binabayaran mo sa langis. Kaya, it does not make sense yung sinasabi niya nga, petroleum companies lang. Huwag nyo namang ismulin. Huwag nyo namang masyadong ini-small ang katalinuhan ng Pilipino. I think it's time to explain it. Okay, magbasa tayo sa mga comments, Jeremy D. Guzman, tutol talaga siya dyan kasi naubos na ang pundo ng bayan dahil sa pagnanakaw. Tapos binenta pa gold reserve ng bansa saan nakukuha ng... Yes! Ayaw nilang itigil yan. Kasi once nga tinigil, lalo silang mabubulilyaso. Kaya wag na tayong umasa. Ako, wala na akong inaasahan. But mas okay lang sa akin dahil may steady income ako, pension. Papaano yung mga minimum wage earners? Kaya galit na galit si Congressman Eli San Fernando, yung party list ng kamanggagawa. Kasi inamin na ng mga economic managers, ayaw nilang tanggalin ng VAT. So, yan ang tatak Marcos administration. Walang awa sa mga mahirap. Nabudol tayong lahat. Bakit natin binuto itong DBM na ito? Budol-budol talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among tagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gid kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero makaatop na ka unsay mong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakatop na yun. Ikaw sa Ginoo sir. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na So pila ka buki mong anak? apa Asa day mong bana te? nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo nga. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho busa dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatop na gid ka. Salamat.
ko na. Sige ate, God bless.